ang China ay mabilis na gumawa ng mga hakbang gaya ng Ranger Challenge, shadowing at iba pa upang itaboy ang mga lumalapit sa loob ng 12 nautical miles na kanilang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. May mga lugar naman sa Kalayaan Group of Islands na nananatiling mapayapa ang ugnayan ng Pilipinas sa kapwa claimant na bansa. Gaya na lamang ng Parola Island o Northeast Cay na nasa ilalim ng kontrol ng Pilipinas, habang ang katabi nitong isla, ang Pugat Island o Southwest Cay, ay kontrolado naman ng Vietnam. We have a good relation with Vietnam and we are continuously cooperating and coordinating with them. Especially we have also a regular stop-to-stop talk with their Philippine Navy. Dito sa aking likuran, yung Parola Island na okupado ng Pilipinas, yung katabi niyang isla, yun naman yung Pugat Island na okupado naman ng bansang Vietnam. At kahit na 2 nautical miles lamang ang distansya ng dalawang isla na yan, ay walang nagiging tensyon sa pagitan ng Vietnam at Pilipinas. At katunayan, nagkakaroon ng regular na pagbisita yung mga sundalo ng mga Vietnamese doon sa occupied na teritoryo ng Pilipinas, at gayon din yung ating mga sundalo ay bumisita o bumibisita doon sa Pugat Island na okupado naman ng bansang Vietnam. Ayon sa Philippine Navy, mahalaga ang ganitong uri ng ugnayan sa mga karatig bansa na kapwa may claim sa South China Sea. We have some friendly games, we have some cultural show, exchange ideas and views. Very important po yung cooperation natin especially with our mine-like nations, allied nations, and especially mga neighbors po natin dito sa West Philippine Sea. Very important po na yung cooperation ng bawat bansa po ay regularly mangyari po. Exactly po. Pwede po mag-exist without any tension or any other violence. Ngunit kapansin-pansin na ang isla na okupado ng Pilipinas ay hindi gaanong nade-develop kumpara sa Pugat Island na kontrolado ng Vietnam, na may mga instruktura, pasilidad at patuloy na mga improvement sa iba't ibang bahagi nito. Gayunman, tiniyak ng sandataang lakas ng Pilipinas na hindi nila pababayaan ang mga islang sakop ng bansa alang-alang sa kinabukasan ng Pilipinas. Ang mga kasandulahon po natin, specifically ang Philippine Navy at ang Philippine Marines ay nandito po, is to protect our territory. Mga overlapping po yung mga ibang islands, and this island feature po, we have to defend and protect po for the future for our country. Tiniyak din ng pamunuan na hindi napapabayaan ng mga sundalong nakadeploy sa mga isla ng Pilipinas kahit pamalayo ito sa kanilang mga mahal sa buhay at hindi madaling madestino sa ganitong lugar. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.